Tayo sa Revenue Region 7 ng BIR sa Quezon Avenue. Ngayon naman umaga, pag-usapan naman natin ang mga proyekto ng DepEd na naka-line up para sa taong ito. I-asek po ni Cito Umali ng DepEd. Good morning po sa iyo, sir. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Sandro. Magandang umaga po sa inyo, Binibining Lisandro. Sa lahat po natin mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Yes, sir. Pag-usapan po siguro muna natin. Let's start off dahil nalalapit na nga itong palarong pangbansa. Matulog na nga ito sa sports natin, sa mga sports news pa natin na nakita ang palarong pangbansa. Of course. And recently nagkaroon nga po kayo ng tie-up with Channel 4 para i-cover po itong palarong pambansa. So matanong po namin, gaano na po ba katagal itong palarong pambansa in existence? Nagsimula ito noong 1948 at ito'y sumali rito ang ating mga pampublikong paaralan, elementarya hanggang kolehiyo. Nung panahon pa na ang kolehiyo ay nasa ilalim ng DepEd. Noong 1976, ito sinimulang tawagin palarong pambansa nang sumama na ang ating mga pampribadong paaralan. Yes, alam mo, Sandro, napakalaki at napakasayang event talaga nitong palarong pambansa. Sir, kailan po to at senatorial hold this year? 21 hanggang 27, April 21 to 27. Ito po igaganapin sa Dumaguete City, lalawigan ng Negros Oriental at sila po ang ating host province. Opo, sir, gaano po ba karaming mga estudyante ang ine-expect po ninyo na darating since elementary and high school nga po ang involved dito sa palarong pambansa? Opo, hindi po lamang mga mag-aaral po natin kasama ng ating mga guro, coaches, chaperones, humigit kumulang 10,000 sa lahat po ng 17 riyon ng ating inaasahang dadalo rito. And sir, as of now, what are the preparations po that are happening for the accommodation po siguro and for the residences and for the food that you'll be catering to the Napakahusay po ng ating host province, ang province of Negros Oriental. Habang nag-uusap tayo ngayon, patuloy na dumadating ang ating mga delegado sa lahat ng mga reyon. Ang lahat ng ating mga billeting quarters at playing venues ay handang-handa na po. Handang-handa na po tayong magsimula ng palarong pambansa. Opo, sir, ano po may expect sa palarong pambansa this year? Maganda pong tanong yan, Ms. Lizardo. Ang ating pong kalihim brother Armin Luistro ay nagsulong po nitong proyekto na tinatawag na Clean and Green. Napakaganda po nitong proyektong ito dahil hindi po lamang nilalayo ng ating palarong pambansa na mabigyan ng disiplina ang ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalaro ng palakasan. Nais din po ni kalihim brother Armin Luistro yung disiplina sa pagiging malinis, masinop at ang pagbibigay ng proteksyon sa ating kapaligiran. Hindi po tayo gagamit halimbawa ng mga plastics. Mahigpit po natin pinagbabawal ang paggamit ng styrofoam at may isip po ninyo kung gaano po kadaming basura kung hindi po natin gagawin ito ang malilikha ng 10,000 delegado at yan po ay ginawa natin nitong nakaraang 2 taon at patuloy po natin gagawin ngayon. Opo, sir, sabi niyo nga niyo po kanina na elementary and high school students. So these students are 13 to 17 years old po, no? Tama po yun. Kalimitan yung magtatapos ng ika-6 na baitang sa elementarya at sa ika-4 na taon sa high school silang sumasali. Ang matanong ko naman po, paano po ba sila nakakapasok po sa palarong pambansa? Ano po ba yung mga qualifying na mga requirements po siguro para makasali po yung kanilang school or yung mga estudyante po sa palarong pambansa? Itong palarong pambansa na idadaos natin ay ang panghuling paligsahan dahil ito po ay nagsimula sa school events, intramurals, umakyat po yan sa division meets, provincial meets hanggang regional meets o regional palaro. At kung sino po yung mga nanalo dito po sa mga palarong na nangyari po sa ating pamalang lokal ay sila po ang sasali dito sa palarong pambansang ito. Yeah, so talagang yung mga best players ang pumupunta dito. Pero sir, ngayon pag-usapan natin ang K-12. Ano na po ba ang status nito ngayon? Ito po ngayon ay naipasa na. Kami po ay natutuwa sa ngalan po ni Brother Armin Luistro. Pinapasalamatan po natin ang pamunuan ng Senado at ng tulungan ng Kongreso. Ito na po ay nalagdaan ng ating mga opisyalis. Ang tawag po natin dito ay yung enrolled bill. Ito po ngayon ay piniprepara para maipadala po sa Malacanang at malagdaan ng ating Pangulo upang ito po ay maging batas. Inaasahan po natin na mangyayari ito sa buwan ng Abril na kasalukuyan o sa susunod na buwan.
Yes sir, ngayon naman po, siyempre lahat tayo, our hopes are all high for the passing of this K-12. Pero kailan naman po ang magiging implementation nito pag na-sign na nga po ito within this month or the next month? Yung unang grupo, Sandro, ng grades 11 and 12 students na natin ay mangyayari sa taong 2016 to 2018. Ngunit ngayon pa lamang ay nagpe-prepara na tayo, nais nating sabihin yan, at ang bagong curriculum dahil unti-unti natin ginagawa ito para sa grade 1 at first year high school, ginawa na natin nitong school year 2012 to 2013. Sa susunod na school year, bagong curriculum ng grades 3rd and second year high school. Sa umabot tayo sa taong 2016. Okay, sir, isang malaking tanong, yung ano mangyayari na walang magiging estudyante sa first year and second year college, pag na-implement na to, ano po yung ginagawang paghahanda ng mga colleges at ng DepEd para dito? Nakikipag-usap po si Brother Armin sa ating mga universidad at kolehiyo upang pag-usapan ang kanilang papel na gagampanan sa pagpapatupad ng K-12. Ang isa pong pinag-uusapan ay sila po ay maaaring magpatupad ng grades 11 at 12 para hindi naman po sila gaanong maapektuhan ng kawalan ng mag-aaral dahil nga po tama ang sinabi po ninyo na yung mga karamihan ng mag-aaral na papasok ng first year sa taong 2016 to 2017 ay pupunta na sa grade 11. Sana po ay hindi sila ganong maapektuhan kung magiging matagumpay ang ating pag-uusap na sila ay tutulong sa amin sa pagpapatupad ng grades 11 at 12. Yes sir, nabanggit niyo nga po na nakipag-usap din kayo sa mga iba't ibang kolehiyo at mga universities. So, babago po ninyo ng mga curriculum for the iba't ibang grade levels, malamang po ay maapektuhan din po yung curriculum na ini-implement po nila. So pati po ba ito ay nakipag-usap rin kayo about this curriculum change? Tama po yun. Meron po tayong tinatawag na Steering Committee on the Implementation of K-12. Kasama po dyan ang CHED at ang TESDA. Sa binanggit mong curriculum, Sandro, mayroon ngang epekto dahil ang mga general education subjects na tinatawag natin, kung natatanda mo, Sandro, no? Tayo, Mr. Sandro, nung tayo nagkolehiyo, tinuturo yan ng first year and second year college. Yan po ngayon ay ituturo na sa grades 11 to 12. At dahil po dyan, kailangan po ngang mag-adjust ang bagong curriculum ng kolehiyo. Yes, isang magandang aspect yan ng K-12 na talagang high school pa lang, makaka-specialize na tayo sa ating field. Pero sir, maka-affect rin ang college curriculum nito. As in, since yung mga basic subjects matuturo na ng grade 12, syempre may iba na rin, magiging mas specialized na rin ang curriculum ng college. Tama po yun. Dahil kung yung mga basic subjects na parati po namin sinasabi ay dapat natutunan na nung high school pa lamang, ay magkakaroon na ngayon ng mas maraming oras ang ating mga mag-aaral sa universidad na kolehiyo na pag-aralan ang kanilang major field o kurso na kanilang nais kunin. Kaya yan po ay mapapaganda ang ating pong kalidad ng pagtuturo ng kolehiyo at universidad. Yes sir, siguro pang huli na lang, baka meron po kayong mga karagdagang mensahe po para sa ating mga manonood. Baka gusto niyo po rin silang anyayahang subaybayan po ang palarong pambansa. Tama po yun, inaanyayahan po natin ang ating mga manonood, ang ating sambayan ng Pilipino na manood po ng palarong pambansa. Nagkaroon po kami ng paglalagda ng isang Memorandum of Understanding with PTV4. Magkakaroon to ng special coverage. Sana po ay suportahan po nyo ito. Suportahan nyo po ang inyong kagawaran ng edukasyon dahil lamang para po tayo magtagumpay lahat. Salamat po. Okay, maraming salamat po, ASEC Tunisito Umali ng Department of Education. Maraming salamat po.